So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, we are on day 3 dito po sa Boracay. Bale, kasama po natin itong mga kaibigan at kapwa po natin, PBBM supporter vlogger. So, baka mamayang gabi rin po, no, bumalik na rin po kami ng Maynila. Pero by the way, mga kababayan, no, pag-usapan muna natin kung gaano ka walang kwentang tao at kung gaano ka walang kwentang Pilipino itong mga taga-suporta nga po ni Digong, itong mga DDS. So, kung kayo po ay active sa social media like Facebook, Twitter, or Instagram o kahit YouTube, mapapansin nyo naman na kung sino-sino po yung mga nagko-comment po dyan na mga tao na hindi po natutuwa dito po sa update na nangyayari po sa missing Sabongero at pag-connecta nga po kay Atong Ang dito, mga DDS din po sila. Hindi ka ba napansin yun? Imbis na matuwa itong mga putang inang mga to, itong mga tarantadong mga DDS na to, imbis na matuwa na nakakaroon na po ng update, no, para po sa hustisya, nagagalit pa sila. Di ba parang abnormal lang, di ba? Abnormal nga tong mga putang inan to Ay, pasensya na, diba? Hindi kasi, ang tatanga, no? Alam ko ayaw nyo na, yung iba po sa inyo ayaw na naririnig po ako nagmumura, pero nakamura-mura naman po talaga kung gaano sila kabobo at katanga. Siyempre, natural mga kababayan na kapag tayo po, pag nakakamit po ng hustisya, yung kapwa natin Pilipino, dapat po matuwa tayo. Pero ito, iba to Ngayon, ang nakita po nating dahilan nito, mukhang hindi po kasi nila matanggap na itong nawawalang Sabongero at isabong konektado kay Digong. So wala silang ibang choice kundi protektahan na lang si Atong Ang. Gago lang, di ba? So ito parang ito example So ito nabasa po natin ito sa Inquirer. Okay, whistleblower claims cops in Sabongero case tied to Duterte drug war. So ngayon, ang nakakaroon nga po ng intersection dito na itong mga same personalities nga po nasangkot sa drug war ni Digong, same personalities din po pala nasangkot din po sa patayan po sa mga nawawalang Sabongero. Di ba? So basahin natin to dito, no? Sabi dito, 2 of the police officers allegedly involved in the case of 34 missing Sabongeros were also linked to the previous administration's drug war on drugs, according to whistleblower Julie Dondon Patidongan, alias Totoy, no? So, that was the claim made by Patidongan on Monday following a media conference. So, sabi nga po ni Patidongan, may mga personalities nga po, may mga personalities nga po na sangkot sa drug war at sangkot din po sa patayan nga po sa missing Sabongero. So, actually, pinangalanan niya na nga Ito, galing to sa bilyonaryo, no? Sabi dito, whistleblower Dondon Patidongan names Colonel Jacinto Malinaw, Colonel Orapa, tapos Major Almadelia, and 9 non-commissioned officers as members of the alleged death squad behind the disappearance of the missing Sabongero. Diba? So ngayon mga kababayan, no, actually, base po sa research po natin, hindi lang pala si Digong yung konektado po sa isabong, pati rin pala yung mga anak niya. Well, by the way, no, merong video dito na pinasa sa akin na ito yung content ko nung nakaraan pero mas maganda pakita ko na rin yung video dito na what they call this, na yung unang yung unang rason kung bakit konektado si Atong Ang tsaka si Digong sa isabong, kinuha pong advisor ni Digong si Atong Ang sa PCSO, no? So ito meron akong video dito ito sakto. So ito panoorin niyo to Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayo magbulan. Pumunta ka doon sa PCSO, pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong Ang. O di ba abnormal lang, di ba? Tingnan mo kung ako presidente ako, normal ba na gawin ko yon na ang alam kong gumagawa ng illegal na gambling, hingi ako ng tulong sa kanya din? Abnormal lang, men. Kasi
Si Atong Ang lang ba yung pwedeng tumulong para sugpuin po yung illegal gambling? Actually, hindi. May intelligence si Digong. Meron po siyang confidential fund. Di ba? So, ibig sabihin, hindi sapat yung confidential fund ni Digong para magkaroon po ng intelligence para masugpo po yung illegal gambling. At wala siyang ibang choice kundi makipagsabuatan kay Atong Ang. Para namang ang bobo-bobo naman natin yan pag naniniwala po tayo doon. No? So, by the way, meron pa yan dito, no? So, ito nga po yung report from, I think, News 5 ata to, no? So, tingnan natin to, ha? Ito, from GMA News pala. Sige. Sa Taal Lake, tumitibay raw ang case build-up ng Department of Justice kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. Iniimbestigahan na rin ng DOJ ang koneksyon ng mga death squad na pumapatay sa mga sabungero at sa mga sangkot naman sa mga pagpatay noong drug war. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabel. As far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Diba? So ngayon mga kababayan, no? So actually, ang naglaglag din po talaga kay Digong, sarili niya rin po. Kasi dahil nga po sa mga pronouncement niya rin po dati, no? About nga po kay Atong Ang. And by the way mga kababayan, no? Hindi po natatapos ang lahat kay Digong regarding nga po dito sa koneksyon sa Isabong. Kasi ito, base po sa mga nakita po natin sa research po sa Davao City mismo, ito nabalita ito noong 2021. Ito, pakita ko na lang pala dyan. So, sabi dito, Office of the Sangguniang Panlunsod of Davao City. So, 19th City Council, sabi dito, okay, saan na ba yun? Ito. Ito, yan. The body also passed and approved the final reading accordance to 0632-01, series of 2021. So, ibig sabihin nito, 2021, ang mayor dito, si Sara. Oo. Otherwise known as the new cockfighting code of Davao City, to include Isabong as a mode of betting and amusement for local cockfight aficionados. Diba? Ito yung point mga kababayan na overwhelming po yung ebidensya na hindi pa rin po kayo paniwalaan pa rin po at hirap pong tanggapin ng mga bobo at mga buwaka ng ilang mga DDS. Tingnan nyo ha, kahit po noong panahon po ni Sara Duterte sa Davao, nung siya po yung mayor, nakinabang din sa Isabong. At bukod dyan mga kababayan, ito meron pa yan dito eh. Ito si Sara din pala ito. No? Councilor sees nearly 32 million collection if online sabong legalized. So kikita pala sila ng 32 million dito. Sa amusement tax, monthly ba to? Tingnan natin ha. So the Davao City government is projected to collect nearly 32 million from amusement tax once the online cockfighting will be legalized in the city, a councilor said. So syempre ito po ay porbado po ni Sara. During the 19th regular session on Tuesday, May 18, 2021, Councilor Dayang Hirang pala presented this item aiming to legalize Isabong as mode of betting and amusement to increase local revenues. So, tingnan niyo ha kung paano po binaboy ng mga Duterte ang Pilipinas. Sangkot na nga sa patayan, sa drug war, sangkot pa sa droga, ngayon naman po, pati pala sa Isabong. Diba? And by the way, mga kababayan, no, actually ito na-content ko na ito nung nakaraang taon pa ata, no, na dito rin po sa Boracay, yung pinasarado nga po ni Digong itong Boracay, akala nyo pinakarason para malinis. Yung Boracay, actually hindi. Meron po silang gusto papasukin po dito na isang international gambling dito po sa Boracay. At isa po sa mga kailangan pong requirements para po makapasok po yung gambling po na dito po sa Boracay, dapat po merong maayos po na sanitation. So yun ang reason. So syempre, di ba? At least you get the point. Actually na-content ko na yan nung last year pa ata di ba? So ganun tayo binaboy ng mga Duterte. So ibig sabihin nun, ganyan po katanga ang mga bobong mga DDS na
mas naniniwala sila sa imahe o propaganda na pinakita ni Digong kumpara po sa mga ebidensya pong lumalabas po ngayon. Parang tanga-tanga nyo naman, di ba? And isa pang point dito mga kababayan, no? Si Harry Roque din po, sangkot din po sa Pogo. Alam naman po natin yan. Pero nakakapagtaka din dito mga kababayan kasi ako po, di ba, tayo po, no? 2022 pa lang po, unit team po tayo. Napapasama po tayo sa rally ng unit team dati. So alam naman po natin na itong si Harry Roque ay parte po ng unit team nung election 2022. At ang nagpasok nga po dito, si Sara. Tingnan ninyo ha, hindi po ako naniniwala na hindi alam ni Sara Duterte yung kalokohan ni Harry Roque about sa Pogo. Especially nga po yung human trafficking, pangungurakot, at saka money laundering. Pero sa kabila nga po ng ganyang ginagawa po ni Harry Roque, bakit pa rin po pinili ni Sara na isama si Harry Roque sa line na po ng unit team? Parang, di ba? So, ano ba? Kayong mga bobo at mga tangang mga DDS, habang buhay ba kayong magpapakatanga at magpapakabudol dito po sa napakawalang kwentang ex-president po natin na to? Yun lang, no? Medyo nakaka-disappoint lang po talaga, di ba? So yun mga ka-streetways, no? So kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito sa pagkonekta nga po ng mga Duterte sa Isabong. So kayo ba, naniniwala ba kayo na posibleng ang konektado si Digong sa Isabong at ang pamilya Duterte? So ano rin po masabi nyo rin nga po dito sa mga bobong mga DDS na kahit nga po na imbis na matuwa na kahit pa paano po ay nakakakita po tayo ng pag-asa para makakamit nga po ng hustisya dun po sa mga namatayan, bakit parang kontra pa ata sila? Hindi nga parang kontra talaga sila. Di ba? Ako ayoko naman sana nang magsalita ng hindi maganda, pero kung ganyan po yung utak ng mga DDS, sana kayo na lang ang namatayan. Para maramdaman ninyo at maintindihan ninyo yung mga bagay-bagay na sobrang basic human rights, di ba? So yan na, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.